Tuwing uuwi ako diri sa Western Visayas, lagi kong gustong i-share yung Ilongga roots ko. Si lolo ko, doon pinanganak sa Tangalan, Aklan. Bago pa siya naging Aklan, parte pa siya ng Capiz noon. Tapos nag-asawa sila ni Lola sa Rojas City, Capiz. Kaya sina daddy ko, born and raised sa Capiz. Ako sa Manila na. Pero, shinare ko nga kagabi, dun sa festival, na lalo na nung bata pa kami, pirmi kami bisita sa mga paryente namon diri sa Western Visayas. So, pag nandito ako, talagang feeling at home ako. And, masaya ako kay nakakasama ko yung mga kapwa ko, mga Ilongga kag Ilonggo. And ano ba sinasabi nila? Kapag Ilongga, ay bukod dun, kapag Ilongga, matapang. Pero kahit matapang, malambing pa rin. Yun. Baliktad natin ang Batanggenyo. Ang Ilongga daw, galit na, malambing pa rin. Ang sabi daw natin, papatayin kita. Ang Batanggenyo daw, nagtatapat ng pag-ibig, parang galit pa rin. Mahal kita! Ganun daw sila. So, polar opposites daw nating mga Ilonggo ang mga Batanggenyo. So, proud Ilongga man ako. And I love our home region of Western Visayas kay bukod sa maraming family kag personal na links dire, yung proud history natin. Imagine, sa region natin, unang lumaban at nagtagumpay sa isang battle sa mga Espanyol more than a century ago. So, grabe, ang taas ng fighting spirit natin diri sa Western Visayas. Dagdag pa, Manggahang Festival, Subong. So, the sweetest mangoes. In the Philippines lang ba? In the world. Yun. Kaso, alam naman natin, sa kabila nitong mga tuwa natin sa buhay, personal man natin, provincial, regional, national, alam naman po natin hindi naman sa lahat ng oras ay masaya. Mamaya lang, Lunes na naman, magsisibalikan na naman tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga pag-aaral. Sa Senado pa naman ngayon, alam nyo naman, nakakalungkot, nakakahiya na magulo. Imagine, natanong pa nga ako minsan kung proud pa rin ako na maging senador. Kung proud pa rin ako maging bahagi ng Senado. Ang sakit marinig yung ganyang pamangkot. At syempre, ang sagot ko, ay syempre, proud na proud pa rin. Dahil tulad ng Western Visayas, ang Senado, mayroong magiting na kasaysayan din. Mula nung itatag ang Kongreso ng ating Republika, ilang beses tumayo ang Senado bilang tinawag na last bulwark of democracy, bilang institusyon na nire-respeto, isa sa nire-respeto ng ating mga kababayan. Kaya kahit maaksyon at maraming debate, kahit ano pang kontrobersya, of course, proud gihapon. Kaya nga tayo naghahanap ng kasagutan at pananagutan sa mga nangyayari. Hindi lang para sa personal nating nararamdaman, di ba? Pero para sa kapakanan ng institusyon at bilang pagrespeto natin sa ating mga kababayan. Kaming mga senador, mga bantay lang kami, mga steward lang kami ng ating Senado. Hindi namin yan bahay ni sinosolo. Hindi na dapat namin gawin yan na taguan mula sa batas. Kaya sa tingin ko, dapat lang maibalik ang tingin ng mga Pilipino sa ating Senado. Tama po ba? Yes, tama lang. So, bata pa lang ako, noon, natuto na ako na ang tiwala, hindi yan hinihingi, hindi yan dinidemand, yan po ay ini-earn at kusang ibinibigay ng mga kapwa-tao sa isa't isa at binibigay natin sa ating mga liderato. Nung nag-aaral pa ako noon bilang scholar sa Saints Co Manila,
tapos scholar sa Ateneo. Rumaraket na ako nun sa theater, sa hosting, bilang voice talent. So, masasabi ko, working student ako. High school pa lang hanggang college. And minsan, kasi kailangan talaga nating dumiskarte. Lalo na dahil marami ang umaasa sa atin. Tapos, subong bilang byuda for the past 2 decades, mama sa 4 na anak, narinig niyo yung mga pangalan nila kanina, kinahanglan kong maging matatag. Kahit minsan, hindi ko alam kung saan huhugutin yung lakas na iyon, yung tatag na iyon. Alam ko yung pakiramdam ng mag-budget. Maglagay ng mga maliliit na sobre sa pitaka para ito para sa item na to, ito para sa item na yan, every month. At hindi pwedeng haluin yung mga laman ng sobre. Hindi pwedeng maubos bago matapos yung buwan at yung susunod na sweldo. Nag-aalala ako sa kinabukasan ng pamilya at pilit na nagiging kalmado kahit minsan ako mismo takot na o pagod na bilang solo mom, bilang solo parent. So, hindi po abstract sa akin yung usapin ng healthcare. Ilang beses na itatakbo ko yung bunso kong hikain sa emergency room at hanggang hating gabi kami doon hanggang madaling araw. Yung usapin ng trabaho ko, trabaho ng mga anak ko tuwing magtatapos sila sa pag-aaral. Usapin ng matrikula. Naranasan ko ilang taon na umutang sa mga ninong at ninang ng mga anak ko at magbayad ng hulugan every month. Hanggang ganyang naging ka-close na kami nung cashier, nung high school, nung panganay ko. At nung mabayaran ko yung 40th installment namin, kasi magtatapos na siya sa 4th year high school, tuwang-tuwa yung kahera namin. Sabi niya sa akin, "Ma'am, nakaraos tayo." Hindi niya sinabing nakaraos ka. Sabi niya, tayo. Kasi feel niya every month na tagumpay, ito makapagbayad on time sa buwan ng hulugan sa matrikula niya. Siyempre, presyo ng bilihin. Naku, lalo na ngayon, di ba? Grabing tumataas habang tumatagal ang gera sa Middle East, habang tumatagal ang oil crisis dito sa ating bansa. At yung seguridad ng pamilya. Ako na lang mag-isa ang kailangan magprotekta sa mga anak ko tuwing may problema. So, naranasan ko ang bawat isang iyon bilang isang ina. So, pag dito naman sa trabaho ko sa Senado, alam ko na kinahanglan talaga na may mga batas na totoong mararamdaman nating mga tao sa pang-araw-araw na buhay natin. Konkreto talaga. Hindi lang teorya. Kailangan may epekto talaga. Halimbawa, dyan sa pinag-uusapan nating oil crisis at saka yung gera sa Middle East, nagpasa ako agad nung early March ng supplemental budget bill, 52.8 billion pesos para saluhin yung pinaka-vulnerable nating mga basic sectors sa unang 3 taon ng gerang iyon. Malapit na yun. Yung end ng 3 months na yan, katapusan nitong buwan ng Mayo. Pero dun sa unang supplemental budget bill, yan ay pang-subsidize, pansuporta sa mga public utility vehicle drivers, kag operators, mga mangunguma, kag mga mangingisda, kag ang mga overseas Filipino workers na humihingi mula noon hanggang ngayon na ma-repatriate at ma-reintegrate sa local economy natin. Sa 7 buwan na naging Health and Demography Committee Chair ako ulit, na ipasa po namin sa Senado yung Philippine Geriatric Center Bill para sa specialty hospital kag regional centers of health para sa ating mga lolo at lola. Batas para sa mga libreng wheelchairs, hearing aids, kag iban pang mga assistive devices sa mga indigents kag senior citizens. At ibang pang mga malawakang reforma sa ating universal healthcare system. Para sa mga kabataan at estudyante, mga panukalang batas. Una, na magkaroon ng allowance ang mga interns. Dapat po ba yon? Dapat. Okay? Subong, nagko-contribute na kayo sa productivity
ng mga opisina, kagkumpanya, kung saan kayo nag-i-intern. So, dapat lang mayroon man silang allowance sa inyo, kag mayroon mang transportation, allowance o provision papunta kag pag-uwi sa place kung saan kayo nag-i-intern. Pagpapalakas sa mga mental health services sa mga state universities and college, kasunod ng ating mental health law. Safeguarding students' rights and welfare. So yung bill ng STRO o Students' Rights and Welfare Bill. Kaya kung tanong niyo po sa akin, may future pa ba kayo, mga kabataan? May future pa ba kayo, mga estudyante, dire sa ating bansang Pilipinas? Wow, confident ang sagot ko, mayroon. Mayroon na mayroong pag-asa at lugar sa Pilipinas, kayong mga kabataan. Feel nyo ba yon? Okay, kailangan magtrabaho pa kami para mas malakas ang sagot na yes, na feel nyo ang pag-asa dito sa Pilipinas. At yung, halimbawa lang, alam yung 2 beses akong natalo sa pagtakbo sa Senado bago sa wakas nanalo at nakapagtrabaho dito. Alam nyo ba ilang beses na dehado sa survey? Ilang beses na sinabihan na, wala na yan. Naging bahagi pa sa pinakamaliit na minority sa buong kasaysayan ng Senado. 2 lang kami noon ni Senator Coco Pimentel. Pero, nawala ba ako? Nawala ba ako? Hindi. Andito nga ako ngayon eh. Ang kulit, ano? Tigas ng ulo. Mga Ilongga ganito, di ba? Mga Ilonggo ganito tayo. Nanatili ako at nananatili pa rin hanggang ngayon sa misyon ko. Misyon natin, magsilbi sa ating pinalanggang inang bayan. Kaya huwag nating hayaan na ang ingay, ang gulo, ang mga trolls ay umagaw sa ating tuwa at ating pag-asa para sa ating mga sarili at pag-asa natin para sa ating bayan. Hindi ako nag-iisa, hindi rin kayo nag-iisa. Nananatili pa rin ako dito kasama ninyo. So, yan ang maganda sa Pilipino. Likas po tayong matulungin, likas tayong nakikipagkapwa, likas tayong nakikipagbayanihan sa isa't isa. Manatiling nagmamalasakit sa ating kapwa, mga kasimanwa ko, mga nakababatang kapwa Pilipino. Manatiling nagmamahalan. At, siyempre, kahit gaano pa katagal, kahirap man o kahit minsan mukhang imposible, manatiling lumalaban. Damo gid nga salamat sa inyong atanan. Mabuhay GSU!